Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Hello guys, it's me again, Krong TV, at sa video ito pag-uusapan natin ang mga nakakapanabik na pangyayari patungkol sa ating paboritong manga at anime series na One Piece. Sa video ito pag-uusapan nga natin ang buong pangyayari sa kalalabas nga lang na chapter, ang chapter 1059 ng One Piece. Ang chapter na ito ay mayroong pamagat na The Matter Involving Captain Kobe. Sa umpisa nga ng chapter na ito ay ang pag-uusap ni Marco at ni Shanks kung saan sila ay nasa Sphinx Island. Dito ay nagpapaalam na nga si Marco at nagpapasalamat nga siya dahil sa pagsakay nga sa kanya sa barko ni Shanks. Habang nga siya ay nagpapaalam, inalok nga siya ni Shanks na sumama na lamang sa kanila o maging kasapi ng Red Hair Pirates na pinamumunuhan nga ni Shanks. Ngunit tumanggi nga itong si Marco at sinabi nga na sapat na nga daw ang buhay nga niya na iginugol sa pagbe-babysit sa mga big time pirates. Matapos nga nito ay nagkaroon naman ng isang maikling flashback kung saan ito ay sa Wano. Dito sa flashback na ito ay nagpaalam nga itong si Yamato kung saan ay hindi na nga siya sasama sa Straw Hat Pirates na pinamumunuan naman ni Monkey D. Luffy. At ang naging rason nga ni Yamato ay dahil sa ginawa ngang pag-atake nitong si Green Bull. Buti na nga lang ay nagpakawala nga si Shanks ng haki na siyang naging dahilan kung bakit nga umalis sa Wano itong si Green Bull. Ayon pa kay Yamato, napakahirap para sa kanya ang mag-adventure kung mayroon siyang iniisip or kung mayroong bumabagabag sa kanya. Matapos ngang magpaalam ni Yamato at pumayag naman dito si Luffy, ay nagpaalala naman itong si Zoro at sinabi nga na wag daw itong sasabihin kay Momo dahil alam naman nila kung gaano kataas ang pride nga ni Momo. At sa kalagitnaan naman ng pag-uusap ni Yamato at ni Luffy ay dumating naman itong si Marco kung saan siya ay nagpapaalam na aalis na at may ship na nga siyang sasabayan. Matapos ngang magpaalam ni Marco ay nagpasalamat naman itong si Luffy dahil sa ginawa nga nito sa Paramount War. Dagdag pa dyan, sinabi rin ni Marco na magiging masaya nga daw itong si Ace sa mga narating ni Luffy at kung ano siya ngayon. At umalis na nga itong si Marco. So dyan nga nagtapos guys ang flashback. Samantalang sa kabilang dako naman sa isla ng mga babae sa Amazon Lily, makikita ang napakalaking pinsala sa lugar nila. At ayon naman kay Gloriosa, matagal na panahon na at ngayon nga lang daw na-invade ng mga lalaki ng ganito kalala ang kanilang lugar. Ngunit itong si Hancock walang ibang sinabi kundi ang pakasalan nga itong si Luffy. Matapos nga nito ay nagkaroon muli ng flashback kung saan sa flashback na ito ay linggo na nga ang nakalipas. Ipinakita nga dito kung paano nga nawasak ng ganoon ang Amazon Lily. Dito ipinakita ang pagdating ng mga Marines. At dito nga ay may daladala nga silang bagong pasifista at ito nga ay tinawag nga nilang Seraphim. Pero bago nga sila makagawa ng pag-atake, may nakita nga silang papalapit na barko at ang barkong ito ay pagmamay-ari ng Blackbeard Pirates. At nang makarating na nga ang barkong ito sa Amazon Lily, bumaba dito syempre si Blackbeard at ang kasamahan niya, si Vasco Shot at si Katarina Devon. Ayon kay Katarina, ang ganda nga daw nitong si Hancock at nais nga nitong putulin ang ulo ni Hancock at maging ang kanyang latest treasure. Samantala, ayon naman kay Blackbeard, as long as na nakuha na nga niya ang Devil Fruit ni Hancock, bahala na si Katarina Devon kay Hancock. Sa kanya na ito. Matapos nga nito ay nagumpisa na nga ang laban. Ayon sa mga Navy, hindi nga daw sila pumunta doon para nga makipaglaban. Bagkos pumunta sila doon upang kunin at dalhin sa kustodiya nila si Hancock. Hindi naman pinalabas si Hancock ng kanyang mga kapatid at sinabi na sila na nga daw ang bahala dito. Ngunit hindi pumayag dito si Hancock. Ayon kay Hancock, hindi nga siya napapabilang sa kahit sino at sinusunod lamang niya ang no man's order. Sa kabilang dako naman ay humihingi naman ng tulong ang mga crew ni Blackbeard dahil sa hindi nga daw nila kaya ang kinakalaban nila. Dahil dito ay nagulat itong si Blackbeard at nakita nga niya dito at tumambad nga sa harapan niya ang isang Seraphim.
Matapos nito ay inatake nga siya ng Seraphim gamit ang kanyang espada. Dahil sa pag-atake ng Seraphim na ito kay Blackbird, nahati ang bundok sa Amazon Lily. At sa sumunod na pag-atake ng Seraphim ay nagawa na ngang pigilan ni Blackbird. Matapos nito ay si Blackbird naman ang sumunod na umatake, kung saan siya ay umatake gamit naman ang Black Hole. So dahil nga sa pag-ataking ito ni Blackbird, napuno ng maitim na usok ang paligid. Matapos nito ay umatake naman itong si Hancock gamit naman ang kanyang slave arrow. Dahil sa ginawang ito ni Hancock ay madami nga ang naging bato. At dahil naman dito sinabi nga ni Kobe na pahintuin ang pasifista dahil baka matamaan ang mga kasamahan nga nila na naging bato dahil sa slave arrow. Dahil sa ginawang ito ni Hancock, ito ang nakita ngang chance ni Blackbird upang nga atakihin siya. Lumapit siya kay Hancock at hinawakan ang liig nito. Ipinakita nga dito ang bounty ni Hancock na mayroon ngang 1,659,000,000,000 berries at ipinakita din dito ang bounty nga ni Blackbird na mayroong 3,996,000,000 berries. Sinabi nga ni Blackbird na umaasa nga siya na makukuha nga niya ang kapangyarihan ni Hancock. Ngunit ang sabi naman ni Hancock, walang kwenta ang kapangyarihan niyang ito kung wala ang kanyang kagandahan. Sinabi pa nga ni Hancock na kapag siya ay pinatay, mananatiling bato ang mga followers ni Blackbird dahil hindi kaya ng susunod na welder ng Devil Fruit na ibalik sila sa dati. Dahil sa sinabing ito ni Hancock ay namroblema itong si Kobe. Nang makita naman ni Blackbird si Kobe, nagpasalamat siya sa ginawang pagtulong nito sa kanya sa Rocky Port incident. Dahil dito ay natalo nga daw niya si Wang Zi. Sinabi nga ni Blackbird na kung papakawalan niya si Hancock, hindi siya nakakasigurado na ibabalik niya sa dati ang kanyang mga kasamahan. At sinabi naman ni Kobe na kailangan din nga niya itong si Hancock upang nga maibalik sa dati ang mga Marine. Sinabi naman ni Hancock na kapag silang dalawa ay umalis nang hindi gumagawa ng gulo, ay ibabalik nga niya sa dati ang mga kasamahan nila. Ngunit hindi naniwala dito si Blackbird at sinabi na baka gawin nga din silang bato. Habang patuloy ang arguments ng tatlo ay dumating naman itong si Silver Relay. Ayon kay Relay, inaasahan na nga daw niya ang pagdating ng mga Navy. Ngunit hindi niya inaasahan na darating din dito si Blackbird. At humingi nga siya ng sorry kay Hancock dahil sa na-late nga daw itong dumating. Ang pagdating na ito ni Relay ay ikinagulat ni Kobe at makikita nga rin dito ang takot sa mukha ni Blackbird. Habang naglalakad si Relay ay sinabi nga niya dito na ayaw nga niya kay Blackbird. At inutusan nga din ni Relay si Hancock na ibalik sa dati ang mga ginawa nga niyang bato. At dahil dito ay umalis na nga itong si Blackbird sa Amazon Lily. Kasama ang nagpunta ni Silver Relay sa Amazon Lily ang kanyang asawa at business partner na si Shakuyaku o mas kilala bilang Shaki, ang dating empress ng Amazon Lily 2 generations ago at former captain ng Kuja Pirates. Matapos nga ang mga pangyayari ay nagkaroon ng pag-uusap sina Relay at sina Hancock at inamin nga ni Relay na buti na nga lang at umalis nga itong si Blackbird dahil kung hindi ay maaari nga daw na hindi siya manalo kapag nagkaroon ng head-to-head fight sila ni Blackbird. Dahil sa siya ay matanda na. Napag-usapan nga din nila ang bagong pasifista na dala ng mga Navy na kung saan ayon sa mga kapatid ni Hancock, ang pasifista nga ay kamukha nga ni Hancock noong ito ay bata pa lamang. Dahil kung mapapansin, kung makikita nyo doon sa manga, yung mukha ng isang pasifista ay mukhang batang Hancock na hugis star nga ang mata at mayroong pakpak. Samantala sa kabilang dako naman ay sinasabi nga ng mga Navy o ng mga Marines na dinukot nga daw itong si Kobe. At dahil dito, ipinakita na nga sa dyaryo na ang hero ng Rocky Port incident na si Captain Kobe ay kinidnap nga ng Blackbird Pirates at ang status ay unknown. So dyan nga nagtapos guys ang chapter 1059 ng One Piece. At dito na nga nagtatapos ang video ito. Any comment and suggestion, just comment down below. Thank you!